Masalimuot ang karanasan ng ating bida sapagkat nakipaghiwalay ang kanyang kasintahan sa kanya dahil isa lamang siyang hamak na part-timer dahil wala itong kakayahang magtrabaho at sa mismong araw ng kanilang paghihiwalay ay ibinigay nito ang imbitasyon ng kanyang kasal sa ibang lalaki upang ipakita sa ating bida na harap-harapan siyang niloko nito at ipinagpalit sa mas mayaman na lalaki. Nagsimula ang kwento kay Yang Jun, isang high school student na masayang papunta sa parke dahil may lakad siya roon kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit hindi niya inaasahang mauuwi ang araw sa kapahamakan. Sa hindi magandang pagkakataon, may isang lalaking humingi ng tulong dahil nalunod ito habang sinusubukang sagipin ang aso na nahulog sa tubig. Agad sumugod si Yang Jun upang tumulong, ngunit sa kanyang murang edad ay hindi niya inaakalang haharap siya sa panganib na maaaring pamunit sa kanyang buhay. Pilit siyang nagpumiglas para makaahon. Ayaw niyang mamatay ng ganoon kabata at sa isang napakakatawang dahilan. Pinag-isipan niyang mabuti kung paano makakaligtas at naisip ang kumapit sa mga halaman sa gilid ng tubig. Ginamit niya ang kanyang sinturon bilang tali upang ailapit ang sarili ngunit hindi siya nagtagumpay. Unti-unti siyang hinihigop ng tubig at napagtanto niyang tila pinagtitripan siya ng kalikasan. Hindi siya makapaniwalang maaaring matapos ang buhay niya sa ganoong kabuluhang paraan. Sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng tubig, nawalan siya ng malay. Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas. Isang boses ng babae ang marahang tumawag sa kanya at pilit siyang ginaisang. Unti-unti siyang nagbalik mula sa kadiliman, hindi alam kung saan siya napunta. Ang babae ay nagsimulang magbigay ng unang lunas, at dahil doon ay dahan-daang bumabalik ang hininga at lakas ni Yang Jun. Kalaunan ay muling nagmulat ang kanyang mga mata, dahilan upang matuwa ang estrangherang babae na nagligtas sa kanya. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Sianan at nagpasalamat dahil iniligtas ni Yang Jun ang mahal nitong aso. Ipinakilala naman ng binata ang sarili, at nagpasalamat din dahil siya naman ang iniligtas ng dalaga. Sa mga sandaling yun, napansin niya kung gaano kaganda ang dalaga, na para bang isang artistang bumaba mula sa entablado ng bituin. Habang mahinahong nag-uusap si Yang Jun at Sianan, isang babaeng lumapit at napansin ang binata. Nakilala niya ito at tila nagulat kung bakit naroon pa ito. Kasunod niya ang isa pang babae na nagsabing hindi ba nakikita ng kaibigan niyang si Lily na parang nakikipaglandian ang binata sa ibang babae, at mabuti na lang daw at nakipaghiwalay na ito. Lumapit si Yang Jun kay Lily upang ipaliwanag ang nangyari at sinabi niyang kagagaling lang niya sa isang mapanganib na pagsagip sa aso. Ngunit ang kasama ni Lily ay agad siyang hinusgahan bilang isang hamak na batang galing sa baryo, na nagtatrabaho pa raw sa gabi para makaraos. Hindi na pinakinggan ni Lily ang pag-uusap at sinabi nitong inimbitahan lang niya si Yang Jun sa parke para makipaghiwalay dahil hindi sila bagay. Pagkatapos ay iniabot niya sa binata ang isang sobre, imbita sa kasal niya sa susunod na buwan. Nanlumo si Yang Jun nang makita ang nakasulat. Hindi makapaniwala sa biglaang balita. Sa oras na yon, muling lumapit si Sianan sa dalawang babae at sinabing may hindi sila naintindihan. Ngunit tinabig lamang siya ng kasama ni Lily at sinabing dapat lumayo na sila mula roon. Humingi ng paumanhin si Sianan kay Yang Jun dahil naging dahilan siya ng kaguluhan at pagkasira ng relasyon nito. Ngunit sinabi ng binata na hindi yun kasalanan ng dalaga at mukhang handa na talaga ang dalawang babae na gawin ang nangyari. Naiwang nakatayo si Yang Jun, hindi maalis sa isipan ang masasakit na sinabi ni Lily. Nag-apoy ang kanyang galit habang hawak ng mahigpit ang sobra. Para sa kanya, napakapait at napakababa ng ginawa ng dating kasintahan. Habang nagliliyab ang isip ng binata, may isang tinig na nagsabi sa kanya na lisanin na ang lugar. Nang tanungin niya kung sino ito, isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, tila tao ngunit may kakaibang presensya. Napatigil si Yang Jun sa takot at pagtataka. Matamang pinagmasdan ng binata ang nilalang at tinanong kung sino ito at kung paano ito lumitaw. Sagot ng nilalang, hindi ito multo, kundi isang hindi kinikilalang Diyos, isa sa 12 Diyos na hindi tinatanggap sa daigdig ng kultibasyon. Ipinakilala nito ang sarili bilang Yunanshi. Habang nakikinig si Yang Jun, pinaalala ng Diyos na mayroon siyang napulot na sisidlan ng sansinukob. Kasabay ng mga salitang yun ay biglang lumitaw ang sisidlan at ang Diyos sa tabi niya. Sinabi pa nitong kung ganoon siya kamangmang, dapat sana ay tiningnan niya ang kanyang kamay, doon napansin ni Yang Jun ang simbolo na nakamarka sa balat niya.
Sa sandaling yun ay napagtanto niyang hindi nagbibiro ang Diyos. Humiling ang binata sa Diyos na turuan siya ng mga teknik upang makapagsanay at maging malakas. Ngunit ipinaliwanag ni Yunan Shi na ang daan ng pagkaunawa ay nangangailangan ng libu-libong taon at napakadelikado, at hindi yun para sa pusong mahina. Binigyang diin niyang napatunayan ni Yang Jun ang kahinaan nito pagdating lamang sa isang babae. Ngunit sinabi ng binata na wala na siyang anumang kaugnayan kay Lily at handa siyang pagbayarin ang mga nagpakahi sa kanya. Sa matatag na titig ng binata, naramdaman ng Diyos ang apoy ng determinasyon, isang bagay na agad nitong nagustuhan. Ayon kay Yunan Shi, tila hinabi ng kapalaran ang kanilang pagkikita. Nakita niyang ang anyo, galit, at paninindigan ni Yang Jun ay tulad ng isang mag-aaral na sinadya para sa kanya. Lumapit ang Diyos at sinabing sisimulan niya ang pagtutuwid sa puso at pamamaraan ng pag-iisip ng binata, at tuturuan ito ng isang pambihirang teknik ng kultibasyon. Sa sandaling yun, isang matinding liwanag ang sumabog sa paligid. Ramdam ni Yang Jun ang napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang isipan. Para bang binuhusan siya ng kaalamang dinaanan ng sandaang buhay. Nararamdaman niyang mas malinaw ang kanyang pandama at mas matalas ang kanyang pag-iisip, ngunit pinaalala ni Yunan Shi na kahit naibigay sa kanya ang kaalaman mula sa sisidlan ng sansinukob, hindi niya yun magagamit ng lubusan sa ngayon. Matapang na nagpa siya si Yang Jun na darating sa kasal ni Lily upang ipaghiganti ang sarili. Sa gitna ng galit at determinasyon, tumunog ang kanyang telepono. Sa kabilang linya ay isang taong naghihintay at agad siyang pinagalitan dahil sa pag-aaksaya di umano niya ng oras sa maghapon. Humingi siya ng paumanhin at sinabing babalik na siya sa trabaho. Sa panig naman ni Yunan Shi, nagbigay ito ng huling paalala at sinabing ang kapalaran ng binata ay nakasalalay lamang sa kanyang sarili. Matamang nag-isip ang Diyos at inamin sa sarili na hindi niya nais na maituring lamang na guro, kundi nais niyang maging isang tunay na ama sa binata. Subalit bago niya tuluyang masabi ang nais, napansin niyang nawala na si Yang Jun, na tila bigla na lamang naglaho. Ipinangako ng Diyos na hinding-hindi siya pahihintulutang samantalahin ng binata at saka siya muling nagliwanag at naglaho. Samantala, patuloy ang pagbatikos ng tagapamahala kay Yang Jun sa trabaho at tinanong kung nais ba talaga nitong magbitiw. Humingi muli ng paumanhin ang binata at nagpaliwanag. Sa gitna ng pagod at pagkalito, naisip niyang napakarami palang nangyari sa araw na yun at nalimutan na niya na mayroon pa pala siyang shift. Sa pagbabalik niya sa kalye, napansin niyang may dalawang lalaking buhat-buhat ang isang lasing na babae. Napagtanto niya na ito ang nangungunang kagandahan sa kanilang paaralan, si Lulingling, nakaklase rin niya. Hindi siya makapagpas siya kung dapat bang makialam o hindi. Habang patuloy siyang pinagsasabihan ng kanyang boss at pinipigilan sa anumang iniisip na gawain, naglalaro sa isip ni Yang Jun kung kaya pa ba niyang isugal ang trabaho lalo't suportado niya ang kanyang kapatid at lola. Hindi rin niya maiwasang maalala ang mga salitang binitawan ni Lily, na tinawag siyang isang pulubing hindi karapat-dapat sa kanya. Nang harapin muli siya ng boss at tanungin kung nakikinig ba siya, saka lamang umangat ang tingin ng binata. Sa sandaling yun, nagpasya siyang hindi na niya kawan ang sarili at sisimulan niyang tumibay. Napailing ang kanyang tagapamahala sa tila walang saysay na sinagot nito, dahil hindi naman yun tugma sa kanyang mga tanong. Samantala, dinala ng grupo ng mga lalaki si Lulingling sa isang silid kung saan naroon ang ilan pang kalalakihan. Masaya nilang ibinalita na dumating ng tamang oras ang babae at nais siyang paglaruan upang magpakasaya. Humingi sila ng pahintulot sa kanilang pinuno upang simulan ang balak. Pinayuhan naman sila ng pinuno na huwag siyang masyadong durugin dahil kailangan pa nila itong ihatid kay Ruan siya. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang pinto at mabilis na sumipa si Yang Jun sa isa sa mga lalaki. Taglay ang matinding lakas na hindi niya inaasahan mula sa sariling katawan, agad niyang napahinto ang mga ito. Nabigla ang pinuno ng grupo at hindi makapaniwalang napabagsak ng binata ang tauhan niya ng ganoon kadali. Sa pagkilos na yun, napagtanto ni Yang Jun na tila hindi pangkaraniwan ang lakas niyang nadarama, parang epekto yun ng lubusang paglilinis na ginawa sa kanya. Sinubukan siyang suntukin ng pinuno ngunit madali siyang nakaiwas. Napagtanto niyang mas mabilis na ngayon ang kanyang reaksyon. Sinugod siya ng ibang mga lalaki ngunit hindi niya naramdaman ang kanilang mga tama, sa halip, lalo pa niyang napatunayang lumakas ang kanyang katawan. Isang mabilis na magkakasabay na sipa ang binitawan niya at dalawang kalaban agad ang napalipad.
Nadama niyang maging ang bilis ng kanyang mga paa ay mas tumindi. Mabilis siyang lumapit sa pinuno at binigyan ito ng malakas na suntok sa mukha, at doon niya napagtanto na maging ang kanyang lakas ay dumb obel. Mabilis namang kumuha ng basag na bote ang pinuno at nagbanta habang sinasabing mali ang taong kinaaway ng binata dahil sila ay tauhan ni Ruan siya. Habang nagsisindi pa ng sigarilyo, tinanong nito kung paano babayaran ni Yang Jun ang kapangahasan. Ngunit bago pa nito matapos ang banta, mabilis na pinabagsak ni Yang Jun ang pinuno. Nang hindi na ito makagalaw, nagmamakaawa itong patawarin sila. Iginapos ng binata ang buong grupo at mahigpit na binalaan na huwag na nilang lasingin ang mga babae kailanman, kung ayaw nilang maranasan muli ang ginawa niya. Sa pagsapit ng gabi, dinala ni Yang Jun si Lu Lingling sa kanyang apartment at maingat na inihiga sa kama. Habang tinitingnan ang magandang mukha ng dalaga, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kamali ang sitwasyon. Hindi pa siya kailanman nag-iuwi ng babae sa kanyang bahay. Ang pinakamalapit sa ganoong sitwasyon ay ang minsang paghawak ng kamay ng dati niyang kasintahan. Hindi niya alam kung bakit siya, sa gabing yun, ang natoka sa ganoong kakaibang pagkakataon. Sa gitna ng pag-iisip, biglang lumitaw si Yunan Shi. Ipinaliwanag niyang ang unang pagkakataon sa anumang bagay ay laging may halong pagkabagabag. Napaatras si Yang Jun dahil sa gulat. Nagtampo si Yunan Shi dahil tila nakalimutan ng binata kung paano nito siya tinawag, matapos itong iwanan ng hindi man lang pagkilala bilang guro. Nagising si Lu Lingling matapos ang ilang sandali. Kaagad namang sinabi ni Yang Jun sa kanyang guro na hindi maganda ang sitwasyon at tinanong kung may paraan upang maibalik sa maayos na ulirat ang dalaga. Dahil nakita ni Yunan Shi ang kabutihan ng puso ng binata, pumayag siyang tulungan ito. Ipinaliwanag niyang matutulog muna siya ngunit bago yun ay ibibigay kay Yang Jun ang kaalaman tungkol sa teknik na tinatawag na mga daluyan ng 30 kamay. Sinabi niyang kaya itong makita at unawain ng binata mismo dahil pagkatapos ng ganap na paglilinis, pansamantala munang natutuyo ang kanyang lakas. Binalaan niyang huwag siyang jijisingan at tuluyang naglaho ang kanyang anyo. Kalma daw si Yang Jun nang hinanap ang mga kagamitan para sa gagawing paggagamot. Ilang saglit pa at natagpuan niya ang mga kailangan. Maingat niyang inilapat ang daliri sa katawan ng dalaga upang pakalmeyan at pagalingin ito, umaasang sapat na iyon upang mabawi ang lakas nito. Kinabukasan, sa unang liwanag ng umaga, nagmulat ng mata si Lu Lingling. Nagulantang siya sa hindi pamilyar na silid at agad nagsimulang mag-hysterical. Tinatawag si Yang Jun na isang maniakis at iniisip na dinukot siya nito kagabi. Agad siyang nilapitan ng binata upang pakalmein ngunit hindi agad tumigil ang dalaga. Tanging nangako lamang itong makikinig kung may makabuluhang paliwanag ang binata, dahil hindi niya inaakalang magagawa nito ang ganoong kababuyang iniisip niya. Sinubukan ni Yang Jun na ipaliwanag na nalasing ang dalaga kagabi at siya ang nagligtas dito, ngunit hindi ito maalala ni Lu Lingling. Pilit nitong binalikan ang pangyayari at naalala ang gabing kasama niya si Huan Hao na tila nilasing siya sa bar. Ngunit nang mapagtanto niya ang sitwasyon, agad niyang tinanong kung bakit paggising niya sa umaga ay wala siyang saplot sa loob ng bahay ni Yang Jun. Malungkot na tinitigan ni Yang Yun si Lu Lingling at ipinaliwanag na siya mismo ang naghubad ng sarili noong gabing lasing na lasing siya. Ngunit ayaw nang isipin yun ng dalaga. Inalok niya ito ng tubig upang tuluyan itong mahimasmasan. Nang bumuti ang pakiramdam ng dalaga, humingi ito ng tawad at inamin na nagkamali siya sa paghusga sa binata dahil inakala niyang walang sino mang lalaki ang makakatanggi sa kanyang ganda. Nag-isip siya kung bakit hindi man lang siya nilapitan o sinubukang akitin ng binata, ngunit inalala ng binata na kailangan nilang magmadali dahil malapit na silang mahuli sa pagpasok. Pagkalipas ng 10 minuto, nakatayo na sila sa harap ng tarangkahan ng paaralan. Ipinahayag ni Lu Lingling na may bago na siyang kaibigan at nais niyang maging kaibigan din siya ng binata, ngunit tumanggi ito. Nagtaka pa ang dalaga kung paano siya nakabangon ng walang anumang hangover, at sa halip ay magaan ang pakiramdam. Ipinaliwanag ni Yang Yun na ginamitan niya ito ng sinaunang teknik na Chino na nag-aalis ng lahat ng alkohol sa katawan. Dahil doon, hiniling ng dalaga na tulungan siya ulit sa susunod na pagkakataong nais niyang makapagpahinga. Sa isip ng lalaki, napaisip siya kung bakit sinuswerte yata ang gaya niyang itinuturing na talunan. Nagpaalam ang dalaga at sinabing magkikita sila sa tanghalian dahil siya ang manlilibre. Nakahinga ng maluwag ang binata nang sa wakas ay umalis na ang mapanuksong dalaga.
Ngunit agad ding may lumitaw sa kanyang likuran at tinawag ang kanyang pangalan. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na mariing nagpahayag na dapat siyang lumayo kay Lulindling. Tinawag siya nitong walang kwenta at sinabing imposibleng magustuhan ng dalaga ang gaya niya. Nagulat si Yang Yun sa pananalitang yun at sinubukang magpaliwanag, ngunit bigla siyang tinangkang suntukin ng lalaki na nagpakilala bilang Yagang. Sinabi nitong dapat tandaan ng binata ang kanyang kamao habang buhay. Ngunit bago samapol ang suntok, nauna nang gumanti si Yang Yun ng buong lakas at itinapon ng lalaki sa gilid hanggang bumangga ito sa puno. Napamulagat ang mga tao at hindi maunawaan kung paano nangyari yun. Napangiti si Yang Yun dahil nasobrahan niya ang bagsik ng kanyang lakas at napuruhan ang lalaking nagmamagaling. Pagsapit ng tanghalian, naghihintay si Yang Yun sa harap ng kantina ngunit hindi lumitaw si Lulindling. Nang mapagod siya sa paghihintay, biglang lumitaw ang dalaga kasama ang mga kaibigan at inimbitahan siyang sumama. May nakahanda na silang mesa at sabik nang magsimula ang pagkain. Ipinakilala ni Lulindling ang mga kaibigan, una, ang babaeng may salamin na si Chien Xia, ikalawa, ang tahimik na si Lin Hanan, na pinakamatalik din niyang kaibigan. Napansin ni Yang Yun na umiwas ng tingin si Lin Hanan at nagtaka kung bakit tila ayaw nitong humarap sa kanya. Habang nag-uusap ang magkakaibigan, nagpasya si Lulindling at Chien Xia na sila ang o-order ng pagkain at pansamantalang iwan muna si Lin Hanan at ang binata upang magkakilala. Nilinggan ni Yang Yun ang dalaga at napansin na hindi talaga siya tumitingin paarap. Nagtanong siya sa sarili kung talagang hindi siya gusto nito. Lumapit siya ng dahan-dahan at hinawakan ang mga balikat ng dalaga upang kunin ang atensyon nito. Nagulat si Lin Hanan dahil hindi niya inakalang magiging ganoon kapursigido ang binata. Bumaon ito ng bahagya sa espasyo ng dalaga upang ipabatid ang bagay na nais niyang ipaliwanag. Habang pabalik na si Lulindling at Chien Xia, narinig nila ang tungkol sa pag-aaral ng binata sa tradisyonal na medisina. Ngunit nang mapadungaw sila sa kanto, tumigil sila sa gulat dahil nakita nilang minamasahe ni Yang Yun si Lin Hanan. Hindi makapaniwala ang dalawa sa eksenang natunghayan, at pakiramdam ni Lulindling ay nananaginip siya. Samantala, ramdam ni Lin Hanan ang lakas ng masahe at napabulala sa sakit ngunit nagpupumilit si Yang Yun na makuha ang tamang resulta. Sa hindi inaasahang sandali, mabilis na lumapit si Lulindling at sinampal si Yang Yun. Sa harap ng mga tao, itinaboy niya ito at sinabing ano ang ginagawa nito sa gitna ng araw. Nagdilim ang mukha ng binata dahil sa maling pag-aakalang yun. Ipinaliwanag niyang minamasahe lamang niya ang dalaga dahil sa mahina nitong sirkulasyon, katulad ng kondisyon ng kanyang tiyahin, at maaaring makatulong yun upang makabawi ang katawan. Ipinayo pa niyang dapat ininom ni Lin Hanan ang mga gamot na sinabi niya. Hindi nakasagot si Lulindling sa halakhak ng mga tao at naguluhan sa narinig. Sa huli, pinilit niyang itaboy ang binata saka tinawag itong umalis. Naninikip ang dibdib ni Yang Yun sa kawalan ng katarungan. Sa isip niya, puro kabutihan lang naman ang kanyang ginawa, ngunit pagtataboy ang kapalit. Habang iniisip yon, muling lumitaw si Yagang kasama ang mga kasamahan. Tinuro siya ng mga ito at masayang ipinakitang naroon si Lulindling upang maging saksi sa kanyang kahihiyan. Pinagyayabang ni Yagang na matagal na niyang sinabing lumayo ito sa dalaga at ngayon bibigyan na nila siya ng leksyon. Pinag-uusapan ng mga lalaki na kaya nangyari ang lahat ay dahil sa kagandahan ng dalaga, at napaisip si Lulindling kung talagang dahil sa kanya ang alitan. Sa gitna ng ingay, tahimik na nakikinig si Yang Yun sa sinabi ng lalaking nagngangalang Ningwo na sang-ayon sa pagpapaalis sa kanya. Kaya tumango si Yang Yun at nagsabing wala siyang nakikitang problema. Naglakad siyang palayo nang walang pag-aalinlangan. Nagulat si Ningwo at napaisip kung ibig bang sabihin noon ay hindi pala gusto ng binata si Lulindling mula sa simula. Ngunit tumigil ang binata at tumugon ng malamig, hindi naman niya kailanman sinabi na gusto niya ang dalaga. Nang magsimula siyang maglakad muli, hinaranggan siya ng mga lalaki. Hindi niya maunawaan kung ano pa ang kailangan sa kanya ng mga ito. Sinundan ni Yang Yun ang tanong kung talagang gusto ba ng mga lalaki na maging magkasama sila ni Lulindling, at sa harap ng lahat ay sinabi niyang nais niya ito. Nagngit-ngit si Ningwo at iginiit na wala itong kinalaman sa kanya, na ang tanging intensyon ay parusahan si Yang Yun at bigyan siya ng leksyon. Mabilis na sumugod ang mga lalaki upang saktan si Yang Yun, ngunit hindi niya hinayaan at mabilis niyang napigilan ang kanilang mga kamay.
Matapos nito, sinabi niyang hindi sila pinalad ngayong araw at ipinarating na maaari nilang pasalamatan si Yigang sa nangyari. Napagtanto ni Ningwu na mabigat na kalaban ang kaharap, kaya hindi nakapagtataka kung paano nito tinalo si Yigang. Sinubukan niyang muling umatake upang turuan ng leksyon ang lalaki, ngunit nauna si Yang Yun at pinakawalan ng isang malakas na suntok na tumama sa mukha ni Ningwu. Bumagsak ito agad sa lupa, at tahimik na inihayag ni Yang Yun ang pag-asang hindi na ito maulit. Tahimik naman siyang tumingin kung mayroon pang susunod. Sa di kalayuan, nagulat si Lu Lingling. Hindi niya naisip na marunong palang lumaban si Yang Yun at hindi rin niya inakalang darating ang araw na magkakaroon siya ng pagtingin sa kanya. Pagsapit ng gabi, nakaupo si Yang Yun sa kanyang apartment at iniisip ang pag-unlad ng teknik ng tagapaglikha ng sansinukob na tila naging matagumpay. Kasabay nito, pinag-aralan niya ang mga sinaunang aklat na iniwan sa kanya ng maestro ng sining Zhuong. Mula rito, nalaman niya ang tungkol sa Zhuong Pill, isang gamot na pumipigil sa pagtanda. Sa mundo ng kultibasyon, karaniwan lamang yon, ngunit sa mundong ginagalawan nila ngayon, isa itong napakahalagang kayamanan. Ninais niyang matutunan kung paano gumawa nito ng maramihan. Habang nag-aaral, biglang tumunog ang kanyang telepono. May nagbalita na nasa gusali ni Joy ang kaibigan niyang si Louie at nalagay ito sa seryosong problema. Agad siyang nag-alala, iniisip kung baka nakabangga na naman ng kung sino si Louie, at umaasang aabutan niya ito. Samantala, hinarap si Louie ng ilang lalaki na nagdidiin kung alam ba niya ang nagawa niya at kung paano niya ito lulunasan. Bilang matagal ng kaibigan ni Yang Yun, humingi ng paumanhin si Louie at sinabing hindi niya sinasadya. Ipinahayag ng lalaki na may kasunduan sila ukol sa pagbibenta at pagbili ng isang porselanang banga na nagkakahalaga ng 200,000. Tinangka naman ni Louie na maging magalang at sinabing hindi pa naman bayad ang kontrata at isang simpleng gwardya lamang siya na hindi makakabayad ng ganoong halaga. Sa halip, sinubukan niyang pag-aani ng usapan. Ipinahayag ng lalaki na napakagalante raw ni S siya, ngunit iginiit ni S siya na hindi sinasadya ng kaibigan ang nangyari. Sa huli, pumayag si Louie sa hinihinging kondisyon, at sa oras na iyon ay dumating si Yang Yun upang alamin ang nangyari. Sa itaas, inalerto ng isang babae si Manager Xiao na malapit nang magsimula ang pulong, kaya nagpasya silang magtungo roon. Habang naglalakad, napansin ni Miss Xiao na pamilyar ang mukhang nagtatanong tungkol sa porselana. Pinagmasdan niya ito sandali at inisip kung siya nga ba yun. Sa ibaba, ipinaliwanag ni Song siya na tunay na porselana ng Song Dynasty ang nabasag, at hindi pa sila humihingi ng buong kabayaran. Lumapit si Louie sa kaibigan at hiniling dito na tumigil sa pagtatalo dahil problema niya iyon at kaya niyang humanap ng paraan. Habang sinusuri ni Yang Yun ang banga, nagtanong siya sa sarili kung tunay na porselana nga ito at sinikap na pag-aralan ang bawat piraso. Matapos ang paglilinis ng kanyang maestro, hindi lamang tumalas ang kanyang lakas kundi pati ang kanyang pandama. Magaling din siya sa kasaysayan at mabilis niyang nababasa ang edad ng anumang bagay. Sa maliliit na fragmento, napansin niya ang bakas ng modernong materyales at naamoy ang kemikal na malinaw na hindi kayang maitago. Lumapit si Louie at nagtanong kung ano ang napansin ng kaibigan. Walang pagdadalawang isip na dinurog ni Yang Yun ang hawak na piraso dahil nagngit-ngit siya sa pandaraya laban sa kaibigan. Kasunod nito, sinuntok niya ang lalaki sa mukha. Sinubukan ni S siya na ipagtanggol ang lalaki, ngunit nanindigan si Yang Yun na sinadya nilang ilagay sa alanganin ang kaibigan niya at nakapagtataka raw kung bakit hindi niya pa sila sinasaktan ng mas malala. Nang tanungin siya ni Louie kung ano ang dahilan, sinabi niyang peke ang banga at na ang mga lalaki ay mga manloloko. Tinangka ng lalaki sa tabi ni Song siya na itanggi ang lahat at iginiit na walang ebidensya. Ngunit nais malaman ni Louie ang paliwanag ng kaibigan. Tahimik na sinabi ni Yang Yun na bilang pinakamahusay na estudyante sa kasaysayan, agad niyang nakita ang peking katangian ng porselana. Ipinaliwanag niyang kung tunay yun, matagal nang dinala ng mga lalaki ang kaso sa pulisya. Napagtanto ng mga manloloko na nabuking sila at sinubukang tumakas, ngunit hinarang sila ni Louie. Galit na galit siyang tumayo sa harap nila at walang alinlangan na pinagsusuntok ang mga mapang-abusong lalaki hanggang sa gaman ang loob niya. Pagkatapos ng insidente, magkasama silang kumain sa isang restaurant. Taos-pusong nagpasalamat si Louie at inisip na kung wala si Yang Yun, naloko na siya ng tuluyan. Naalala ni Yang Yun ang sinabi ng kaibigan noong sumali ito sa hukbo, ang pangarap na maging sundalo,
at ang disiplina ng mga matitibay na tropa na hindi nauupo ng walang ginagawa. Sa panahon ngayon, kaunti lamang ang humaharap sa hirap at napakahirap kumita lalo na para sa mga taong salat sa buhay. Tahimik na inisip ni Yang Yun ang sinabi nito. Maya-maya, tumayo siya at puno ng sigla na ipinahayag ang isang ideya, ang pagtatayo nila ng isang negosyo. Sa sobrang gulat, napaluwa si Louie ng kape sa mukha ni Yang Yun at hindi makapaniwala kung saan ito natutong magbiro. Ngunit buong tapang na sinabi ni Yang Yun na may hawak siyang recipe ng isang gamot, at kung matutunan niyang gumawa nito ng maayos, ipinahayag ni Yang Yun na balang araw ay rerevolusyonin nila ang buong industriya ng kosmetiko sa China. Napaisip si Louie at tinanong ang sarili kung saan nanggaling ang recipe, ngunit ipinaliwanag ni Yang Yun na mahirap itong unawain. Bigla namang tumunog ang telepono at kinailangan nitong sagutin. Sa kabilang linya, may nagmamadaling humihiling sa kanya na bigyan ito ng mahusay na masahe. Naging interesado si Louie at nakinig sa usapan. Ipinabatid ni Yang Yun na kasalukuyan siyang kumakain kasama ng kaibigan at abala, ngunit nagbanta si Lulindling na ikakalat niyang hindi ito mahilig sa mga babae kung hindi siya tutulungan. Wala nang nagawa si Yang Yun kaya pumayag ito at hiniling na tigilan ang pagbabalangkas ng ganoong kasinungalingan. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang dalawa sa pagkain. Sinabi ni Louie na napakadalas niyang makitang mag-isa si Yang Yun at tila kailangan nitong maghinay-hinay sa mga ginagawa. Nabigla si Yang Yun sa pahayag at hindi agad naunawaan kung ano ang tinutukoy ng kaibigan, ngunit maya-maya'y naisip niyang mali ang pagkakaintindi nito. Kinabukasan, naglalakad si Yang Yun sa isang liblib na bahagi ng kabundukan sa Yawan. Naalala niya kung paanong muntik siyang mapahiya sa harap ni Louie. Ayon sa aklat ng sining ng Zhuang mula sa kanyang maestro, kailangan niyang makahanap ng plantain upang makagawa ng youth pill. Sa gitna ng paglalakad, lumitaw ang isang matandang lalaki at nagtanong kung naghahanap din siya ng halamang gamot. Ipinaliwanag ni Yang Yun ang pakay, at inilarawan sa kanya ng matanda ang daang dapat lakarin, 200 metro sa silangan, pababa sa batis, tawirin ang kawayan at pino, at saka makarating sa minahan. Sinunod ni Yang Yun ang direksyon, ngunit 5 oras na siyang naglalakad nang wala siyang makitang anuman. Naisip niyang baka niloko lang siya ng matanda. Sa sandaling yun, may narinig siyang kaluskos at lumabas mula sa mga palumpong ang isang dambuhalang ahas. Kinilabutan siya, ngunit mabilis na lumampas ang python at humabol sa isang maliit na hayop, napagtanto niyang hindi siya ang pakay kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Napansin niyang maliksi ang hayop at tila kaya nitong umiwas, ngunit sa huli naabutan nito ng python at natamba. Pinagmasdan ni Yang Yun ang tagpo at naisip niyang nangangailangan ng tulong ang maliit na hayop. Sa kagubatan, laging nilalamon ng malakas ang mahina. At matapos ang pangyayaring yun sa kanyang buhay, tila mas malinaw sa kanya ang pangangailangang kumilos kapag kinakailangan. Habang tinatangka ng python na tapusin ang munting hayop, mabilis na sumugod si Yang Yun at kinuha ito bago patamaan. Agad siyang nakipagbuno sa dambuhalang nilalang. Sinubukan siyang hampasin ng buntot ng python ngunit naharang niya ito. Kabisado niya ang teknik at inulit-ulit niya ang mga atake hanggang maduraj ang lakas ng ahas. Sa huli, hinawakan niya ang buntot nito at buong lakas na ibinato sa lupa. Sa paningin ni Yang Yun, wala itong ipinagmamalaki at madali lamang niya itong napasuko. Pagkatapos ng laban, tiningnan niya ang mailap na hayop na iniligtas at nakita niya kung paano nito inuundayan ng maliliit na galaw ang kanyang direksyon, worry nakikipag-usap. Nakapagtaka para sa kanya kung paanong hindi ito natakot at tila nauunawaan nito ang kanyang mga kilos. Habang tumatagal, sumusunod sa kanya ang maliit na hayop at nakikisama sa lahat ng utos. At sa wakas, matapos ang mahabang paghahanap, natuwa si Yang Yun nang makita ang plantain na matagal na niyang hinahanap. Habang umaakyat sa bundok, naisip niya na kung may higanteng ahas sa paligid, tiyak na may mga pambihirang halamang tumutubo roon. Habang papalapit sa rurok, nakita niya ang isang halamang ginseng na may katabi namang kakaibang puting usbong. Sa sandaling yon, may tinig na nagsabi sa kanya na dama nito ang aura ng Star Soul Flower, isa sa pinakamapang-akit at pambihirang halaman sa kalawakan. Inilalarawan ng tinig kung paano ito nakapagpanumbalik ng lakas at inutos sa kanya na kunin ito agad bago mawala. Sumilay ang liwanag mula sa bulaklak at pumasok ito sa marka ni Yang Yun, at doon niya napagtanto kung gaano kadali ngayong mangolekta ng plantain.
Tumingin siya sa maliit na hayop at naisip na napakatalino nito upang maunawaan ang lahat. Nakakalungkot lamang na hindi niya ito maaring iuwi, subalit napakabata at kaakit-akit ng hayop. Sa huli, tinanggap niyang delikado ang gubat para dito at nagpasya siyang isama ito. Niyakap niya ang maliit na sable, at dahil dito, napilitan ang mailap na nilalang na maging matapat niyang kasama. Kinabukasan, nakumpleto niyang yun ang lahat ng halamang kailangan. Inayos niya ang mga ito ayon sa nakasaad sa aklat, ngunit wala siyang nakitang resulta. Naisip niyang baka kinakailangan ng tunay na alchemical furnace at baka kulang ang lakas, kaya tinaasa niya ang apoy sa lutuan ng todo. Sa gitna ng pag-aantay, may kumatok sa pinto kaya agad niyang binuksan. Nandoon si Lulindling at ikinagulat niya ang pagbisita nito. Pinagmasdan siya ng dalaga at pinuna ang paraan ng pagtanggap niya rito. Napansin nito ang kakaibang amoy sa loob ng bahay, at noon lamang naalala niyang yun ang niluluto sa kusina. Mabilis siyang tumakbo pabalik at sa kanyang pagtataka ay may nabuong mga bilog na tila mismong mga peel sa kawali. Nagulat siya kung nakumpleto niya ang proseso. Napansin ni Lulindling ang kagandahan ng anyo ng mga ito. At habang tinitingnan niyang yun ang mga ito, kapansin-pansing katulad ng nasa gabay, bagaman mas mapatla ng kaunti ang kulay dahil hindi ginamitan ng alchemical furnace. Ngunit para sa mga mortal, higit pa itong sapat, at nagtagumpay siya. Pinagmasdan siya ni Lulindling at nagtataka kung bakit tila napaluha siyang yun. Para sa kanya, mukhang nababaliw na ang binata. Ngunit agad nagbago ang anyo ng mukha niyang yun at ipinaalala na wala itong pakialam doon. Tinanong niya kung bakit ito narito, dahil malinaw na hindi ito pumunta para sa masahe. Ipinaliwanag ng dalaga na sinabi niyang may alam siyang medisina, kaya dumating siya upang humingi ng tulong. Sa sandaling yon, sinabi ng dalaga na may tumubo siyang malaki at hindi niya alam kung paano yun aalisin dahil hindi siya makakapag-aral ng may ganong hitsura. Naisip ng binata na ito na ang tamang oras para subukan ang bisa ng mga pil at napagtanto niyang kusa itong nahulog sa bitag niya na para bang isang munting hayop sa eksperimento. Tinanong siya ng dalaga kung mayroon siyang gamot para sa taghiyawat at bakit siyang umingiti ng ganoon, tila ba may masama siyang balak. Ipinakita ng binata ang isang youth pill na ginawa niya ayon sa recipe ng kanyang lolo at ipinaliwanag na mabisa iyon. Nagalit ang dalaga at sinabing baka ang tinutukoy niya ay iyong mabahong niluto sa kawali, at bakit siya niloloko. Sinabi ng binata na bakit hindi niya ito paniwalaan gayong nakita na niya ang kanyang kaalaman sa medisina, o balak ba nitong manatili na lamang sa bahay habang buhay. Pinili ng dalaga na subukan ito at sinabi na kakainin niya ang pill ngunit kailangan itong ilagay mismo ng binata sa kanyang bibig dahil mabaho at ayaw niyang hawakan. Idinugtong niya na handa siyang gawin ng kahit ano para mawala lamang ang taghiyawat. Pagkatapos sabihin yun, mabilis niyang nilunok ang pill. Sa gulat niya, hindi yun pangit ang lasa kundi matamis at preskong parang halamang dagat, at naramdaman niyang unti-unting humihina ang kanyang katawan at nagiging manhid ang mga bisig. Nagtaka ang binata kung seryoso ito dahil iisa pa lang ang nainom, at agad sinabi ng dalaga na kasalanan niya iyon dahil pinilit niya. Sa sumunod na sandali, napansin ng binata na nawala na ang taghiyawat sa mukha ni Lulindling, at higit pa roon, naging mas maliwanag at makinis pa ang balat nito. Hindi niya inaasahan ang ganitong epekto. Nagdala siya ng salamin at nang tumingin ng dalaga sa sarili, namangha itong tunay na naglaho ang anumang bahid sa kanyang balat. Nagpasalamat siya sa binata at sa hindi inaasahang pangyayari, bigla niya itong hinalikan. Natigilan ang binata at napaupo sa sahig, hindi makagalaw sa pagkabigla. Sinabi ng dalaga na hindi niya inakalang inosente pala ito. Lumapit si Yun at ipinakita sa kanya ang isang maliit na sisidlan kung saan naroon ang natitirang mga pil. Ipinaliwanag niyang sapat yun para sa isang linggo, at sa panahong yun hindi na kailangan pang mag-alala ng dalaga tungkol sa balat o anumang problemang kakabit nito. Mabilis namang umalis si Lulindling, ngunit habang naglalakad pa uwi ay hindi niya maunawaan kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso at kung umiibig na ba siya sa binata. Nagpatuloy naman siyang Yun sa pag-aaral ng sinaunang pamamaraan. Natuklasan niyang ang recipe ng Eternal Youth ay may kasamang teknik na kahawig ng sining ng paggaya sa mga hayop, pati kombinasyon ng mga galaw para sa pag-atake at paglaban. Naisip niyang magiging napakahalaga nito dahil sa buhay hindi sapat ang lakas lamang. Ilang araw siyang nag-ensayo, umaasang may makukuha siyang malinaw na resulta.
Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe. Nagulat siya kung sino ang magpapadala sa ganitong oras. Si Lulingling pala ang nag-text. Ikinwento nitong sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa mga pil at ibinigay pa ang ilan sa kanyang ina, na nagustuhan naman ang epekto. Ipinatawag siya ng ama nito sa hapunan kinabukasan. Natuwa si Yun dahil naalala niyang may negosyo ang pamilya ng dalaga at magandang pagkakataon yun upang ipakita ang kanyang kakayahan. Kinabukasan, sakay siya ng kotse at sinabi ng driver na nagulat siya dahil napakabata pa ng gumagawa ng ganong klaseng pil. Ipinaliwanag ng binata na hindi na yun katakataka dahil recipe lamang yun ng lolo niyang pinamana pa sa kanya. Inasahan din niya na titira ang dalaga sa pinakamagandang bahagi ng lungsod, at napatunayang tama siya nang makarating sa isang marangyang subdivision, tanda ng mas malaki at matatag na negosyo ng pamilya. Pagdating nila, sinabi ng driver na naroon na sila. Para sa binata, parang napaka-pormal ng lahat. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Lulingling na nakasuot ng mamahaling damit at agad nitong sinabi na nahulog na ang loob niya sa binata. Mabilis siyang lumapit, niyakap ng bahagya, at ipinaalam na buong araw niya itong hinihintay. Nagulat si Yun at agad napansin ang tila hindi totoo at pilit na lamang ng dalaga. Napakunot ang noo niya at ramdam niyang may kakaiba sa sitwasyon. Sa harap nila, may nakatayo palang isang lalaking puno ng galit. Sinabi ni Yun na ginagamit lamang siya ni Lingling bilang panangga at muli siyang dinadamay sa gulo. Ipinaliwanag ng dalaga na nais lang sana niyang magkita-kita sila ni Linhanan at Chen Bei, ngunit hindi niya inasahang darating din ang lalaking ayaw niyang makita. Muling yumapos ang dalaga kay Yun, humihingi ng tiwala at sinasabing wala siyang nararamdaman para sa lalaking Yun, at nais niyang huwag itong istorbohin. Nakiusap siyang tulungan siya ni Yun. Sa sandaling yun, lumapit ang lalaking galit at sinabi kay Lingling na kahit hindi siya gusto nito ay wala siyang dahilan para galitin siya at pagsalitaan. Hinawakan niya ang galit at ipinakita ang pamimilit. Tinawag niya si Yun at tinanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawaging walang kwenta. Ngunit bago pa siya makapagmukmak, inunahan na siya ni Yun. Marahan nitong niyakap si Lingling at tinawag itong mahal. Sinasabing hindi na dapat sayangin ng dalaga ang oras sa isang taong walang halaga. Nagalit ang lalaki at tinangkang saktan si Yun, ngunit mabilis itong naiwasan. Napagtanto ng binata na dahil sa kanyang bagong teknik, tila napakabagal ng galaw ng karaniwang tao. Pinuri pa siya ng lalaki, sinasabing hindi katakatakang nakuha niya ang atensyon ni Lingling, at dahil doon gusto niya itong bugbugin. Sinagot siya ni Yun na ang mga walang kwenta ay mananatiling ganoon habang buhay, at sa paglapit ay sinuntok niya ito sa mukha. Nagulat ang lalaki, sinasabing kahit ama niya ay hindi siya sinasaktan. Sa tensiyong yun, lumabas ang ama ni Lingling na si Lu Shanhai at inimbitahan ang lahat na pumasok sa loob. Tiningnan ni Yun ang lalaki at napansin niyang kanina pa ito nagmamasid sa gilid, saka lamang kumilos nang dumating ang kritikal na sandali. Naisip niyang marahil ay pinag-aaralan siya nito mula sa malayo at malinaw na isa itong tuso at mapagkalkulang tao. Pagkatapos nito, pumasok silang lahat sa loob at doon ay inisip ni Ho Yao na maaaring maging balakid si Yun sa kanyang mga plano. Nang mabuo ang lahat sa hapag, inimbitahan sila ni Lu Shanhai na magsimula at sinabing ituring ang sarili na nasa sariling tahanan. Nagsimula silang kumain at sinabi ng ama ni Lingling na malaki ang naitulong ni Yun sa kanyang anak noong nakaraan kaya lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Ipinaliwanag niyang ang tanghalian na yun ay pasasalamat sa ginawa ng binata at hindi niya nalilimot ang kabutihang yun. Sinabi ni Yun na hindi na kailangan ng anumang pasasalamat at ginawa lamang niya ang nararapat. Ngumiti si Lu Shanhai at sinabing napakapalad nila sa kababang loob ng binata. Idinagdag niyang pati ang kanyang asawa at anak ay uminom ng youth pill, at dapat na raw itong ilabas sa merkado. Sinabat ni Ho Yao kung yun nga ba ang parehong pill na nakapagpabata ng 5 taon sa hitsura, at saan nakuha ang ganitong kay amang bihira. Ngumiti si Yun at ipinaliwanag na sobra ang sinasabi ng lalaki at karaniwang pill lamang yun na ginawa mula sa recipe ng pamilya. Hindi pumayag si Ho Yao at sinabing ang ganitong klase ng recipe ay gawa ng mga bihasang albularyo at manggagamot, at pinakamahusay na remedyo sa ganda at kalusugan. Dagdag pa niya, tanging ilang piling tao lamang ang may access dito, at hindi ito alam ng isang tulad ni Yun dahil isa itong talunan. Ipinagmamalaki niyang nagsaliksik siya tungkol kay Yun at nalaman niyang galing ito sa mahirap na pamilya at nawawala ang ama sa serbisyo militar,
kaya't part-time lamang ang kayang pasukin ng binata at wala raw itong karapatang umupo sa parehong hapag kasama nila. Agad siyang pinutol ni Lu Shanhai. Nagulat ang lahat. Ipinaliwanag niyang si Yun mismo ang gumagawa ng youth pill at karapat-dapat itong umupo kasama nila. Idinugtong pa niyang iniligtas ni Yun ang kanyang anak, at sino mang magsasalita laban dito ay dudurugin niya. Nabigla si Ho Yao sa sinabi at hindi makapaniwalang ang mahirap na binatang Yun ang nagdevelop ng recipe. Pilit niyang iginigiit na kahit totoo pa Yun, may pangako raw ang kanilang mga ninuno na ipagkasundo siya at si Lingling noong bata pa sila. Ipinaliwanag ng dalaga na 11 taong gulang lamang siya noon at walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nawala ng sagot si Ho Yao at humarap kay Lu Shanhai upang tanungin kung itinatanggi nito ang kasunduan. Ipinaliwanag ng lalaki na noong panahong iyon ay abala siya sa negosyo at si Lingling ay kasama ng kanyang lolo, kaya wala siyang nalalaman tungkol sa bagay na iyon. Idinagdag ni Lingling na bagaman estudyante pa si Yun, taglay nito ang sapat na kaalaman sa medisina. Naiinis si Ho Yao at ibinintang na ayaw lamang nila sa kanya kaya't pinapahiya siya. Hindi raw niya pakialam, dahil dumarating na ang panahong itinakda 10 taon na ang nakalilipas. Ipinahayag niyang pakakasalan niya ang babaeng nakalaan para sa kanya at isasama niya ito. Sa puntong yun, sinuntok siya ni Yun at sinabing masyado na itong nagbubuo ng ilusyon at para bang nagbabasa lamang ng mga nobela. Ipinaalala niyang tumututol ang pamilya Lu sa ideyang yun. Nagtimpi si Ho Yao, iniisip na kung wala lamang doon si Lu Shanhai, matagal na niyang sinaktan ang binata. Hindi rin inasahan ni Lu Shanhai na magpapakita si Yun ng ganitong tapang sa harap ng makapangyarihang mga tao, at sa hinaharap ay posibleng maging malaking talento ito sa negosyo. Makalipas ang 2 oras, inilahad ni Lu Shanhai ang alok na silang pamilya ang magbibigay ng hilaw na materyales at pasilidad, habang si Yun ang bahala sa teknolohiya at kaalamang gamot. Hinati niya ang kooperasyon sa 10 bahagi, kung saan 7 bahagi para sa pamilya Lu at 3 para kay Yun. Umayon ang binata at binigyan siya ng kontrata upang pirmahan. Naisip ni Yun na wala siyang kakayahang lumahok sa aktwal na pagbebenta, kaya angkop lamang na ipasa ang karapatan sa pamilya Lu. Ipinahabol ni Lu Shanhai na may bakanteng bahay sa lugar at nais niya itong ibigay kay Yun bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang anak. Tinanggap ito ni Yun ng buong galang at nagpasalamat sa biyayang ibinigay. Umuwi siyang magaan ang loob at naisip niyang matagumpay nang nagsimula ang kanyang pagbangon. Makalipas ang 1 buwan, kasama niya si Liu Yi at ipinagmamalaki nilang sabay nilang bubuuin ang isang negosyong imperyo. Hindi inasahan ni Liu Yi na ang youth pill ay magiging napakapopular, at tanging sa mga auction na lamang ito maaaring mabili. Ipinaalala ni Yun na hindi yun ang kanyang tanging ideya at kaya niya naisip ang magtayo sila ng kumpanya. Tumawag si Lingling upang alalahanin siya na bibili sila ng sasakyan ngunit nakalimutan niya ito. Samantala, hinihintay na siya ng mga babae sa dealership ng pamilya Chen, at nagagalit na si babae dahil hindi ito dumadating sa oras. Dumating si Yun at humingi ng paumanhin, sinasabing mabigat ang trapiko. Ipinaalala ni Lingling na showroom ng kanilang pamilya ang lugar at hiniling kay Yun na tulungan siyang pumili ng magandang sasakyan. Pumayag si babae at tinanong ang hanay ng presyo at modelong nais. Sinabi ni Yun na nais lamang niya ng modernong kotse sa halagang 800,000, at iniisip niyang malaking halaga na yun. Ngunit iginiit ni Lingling na kailangan niyang bumili ng mahusay na sasakyan at inutusan si babae na pumili ng modelong nagkakahalaga ng 2 milyon. Nabigla si Yun, hindi makapaniwalang ganoon kalaki ang halaga at halos hindi makapagsalita sa pagkagulat. Sinabihan siya ni Lingling na manahimik at idinagdag na kung kulang ang pera niya, siya na mismo ang magdadagdag. Para kay Yun, masyadong maluho ang halagang 2 milyon. Nang marinig ni Lingling ang usapan tungkol sa presyo ng sasakyan, tahimik niyang sinabi sa sarili na ang ganoong uri ng kotse ay mas angkop sa katayuan ni Yun. Sa sandaling yun, nagsalita rin si Linan at nagpahayag na nais din itong bumili ng sariling sasakyan. Natuwa si Lingling sa ideyang yun dahil magkakaroon na sila ng pagkakataong magkarerahan kapag pareho na silang may kotse. Tinitigan ni Yun ang 2 dalaga at napaisip kung ito na nga ba ang mundo ng mga mayayaman, dahil sa kanila ay tila karaniwang bagay lamang ang bumili ng mamahaling sasakyan. Ngunit bago pa siya makasagot, may tumawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Lily, ang kanyang dating kasintahan.
Ipinahayag ng dalaga na matagal silang hindi nagkita at tinanong kung nagtratrabaho ba siya bilang car salesman. Buong lamig siyang sinuri ni Lily, at sa tabi nito ay nakatayo ang isang lalaking nakaayos ng mamahalin at klasikong pananamit. Ipinakilala ni Lily si Yongyun bilang dating kasintahang tinawag niyang isang hamak na taong minsan ay nagtrabaho sa bar. Sinuri ng lalaki si Yongyun at sinabi ang kanyang pangalang Kading, na siyang ulo ng human resources ng Titayon Yangang Investment Company. Ipinahayag nito na inaanyayahan daw niya si Yongyun sa kanilang nalalapit na kasal at idiniin pang hindi makakabili ng kahit anong sasakyan ang binata sa buong buhay nito dahil mananatili umano itong pobreng walang pag-asa. Habang nagmamasid si Yongyun sa lalaki, napansin niya ang makapal at maruming daloy ng enerhiya sa bahagi ng balakang nito, isang senyales na may mabigat na suliranin itong nagtatago. Tahimik niyang binanggit na ang lalaki ay may iniindang karamdaman sa maselang bahagi at marapat lamang na magpatingin ito sa doktor. Hindi inaasahan ni Kading na malalaman yun ng binata kaya agad itong nataranta, at upang makabawi ng dignidad ay hinamon si Yongyun na dumating sa kasal sakay ng mamahaling sasakyan at may kasamang nobya. Tinanggap ni Yongyun ang hamon at iniwan ang magkasintahan na nakatuon sa kanilang mapanuyang tawa. Kinabukasan, dumating ang bagong sasakyan na in-order ni Yongyun. Pinagmamasdan niya ang kislap nito at napaisip na tanging kasintahan na lamang ang kulang sa kanya. Hindi pa man lumilipas ang sandali, tumawag si Lingling at inanyayahan siyang dumalaw sa kanilang bahay. Sinabi niyang abala siya dahil natukso siya ng kanyang dating kasintahan kahapon at kailangan niyang dumalo sa kasal nito. Hindi na nagpaalam ng maayos si Lingling at agad tinapos ang tawag. Dahilan upang mabadtrip si Yongyun ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Pagdating niya sa mansyon ng pamilya Lu, umaasa siyang magiging mahinahon at maayos ang pakikitungo ni Lingling, ngunit agad lumitaw ang dalaga mula sa hagdanan, nakabihis ng marangya at nakasama ang ilang kaibigan. Nakabibighani ang ayos nito at hindi naiwasang mapahinto si Yongyun. Hinayla siya ni Lingling papasok at ipinaliwanag na tutulungan nila siyang makabawi sa pangungutya ng kanyang dating kasintahan. Makalipas ang ilang minuto, magkasama silang sumakay sa kotse patungo sa kasalan. Tahimik lamang si Yongyun hanggang ipakita ni Lingling na alam niya kung ano ang nararamdaman ng binata. Dahil tinulungan siya ni Yongyun noong nakaraan, panahon na raw para siya naman ang ganti. Samantala, abalang naghahanda sina Lily at Kading para sa kanilang seremonya. Nasa sabik si Kading sa pagdating ng kanilang bisita, ang Vice President ng Tianyang Company. Nang may dumating na marangyang sasakyan, nagtanong si Lily kung yun na ba ang bisita, ngunit sinagot siya ni Kading na mas simple ang kotse ng nasabing opisyal. Muling bumukas ang pinto ng kotse at bumungad si Lingling sa kanyang nakamamanghang kasuotan. Nagbulungan ang mga bisita, hindi makapaniwala sa kagandahang lumitaw sa harap nila. Agad ding nagulat si Kading, at tinanong si Lily kung kilala ba niya ang dalaga ngunit walang sagot ang kasintahan. Lumapit si Kading kay Lingling upang bumati, ngunit bago pa niya matapos ang paglapit ay agad siyang sinunggaban ni Lily at Senita dahil sa pagsulyap nito sa kakarating na babae. Sa gitna ng tensyon, dumating si Yongyun at lumapit kay Lingling, tila isang kasintahang dumating nang nakapanood ng oras. Nagulat si Lily sa pagdating ni Yongyun, lalo na nang mapagtanto niyang kasama nito ang isang babaeng higit na mas maganda at higit na mas mayaman. Pinagtangkaan pa niyang insultuhan si Yongyun ngunit mistulang hindi na ito umubra sa harapan ng presensyang dala ni Lingling. Nang maupo na ang lahat sa hapag, nagpatuloy ang ilang mapanuyang salita ng bagong mag-asawa, ngunit nanatiling kalmado si Yongyun at hindi nagpatalo sa ipinapakitang pangmamaliit. Sa gitna ng kanilang pag-iingay, biglang dumating si Shang Chi-enjen, ang Vice President ng Tianyang Company, at pumasok nang hindi pinapansin si Kading. Kaagad nagtungo ang opisyal kay Lingling at magalang na binati ito, dahilan upang matahimik ang buong kasal. Hindi makapaniwala ang mga panauhin. Tila lalo pang naguluhan si Kading dahil mismong mataas na opisyal ang lumapit kay Lingling at hindi sa kanya. Binalika ng Vice President ang alaala ng kanilang nakaraang pagkikita, nang ipinaliwanag niyang nagkakilala na sila sa isang pagtitipon ng Chamber of Commerce isang taon na ang nakalipas, at ngayon ay muli silang nagkita sa isang mas hindi inaasahang pagkakataon. At sa sandaling yun, tuluyang nag-iba ang mundo ng magkasintahang nagpakasal. Ang pagpapapahiya kay Yongyun na inaasahan nilang magpapalakas ng kanilang loob ay unti-unting bumaliktad sa kanila mismo, habang tahimik lamang na nakaupo si Yongyun,
alam na nagsisimula pa lamang ang palabas. Tinanong ng lalaki si Lingling kung sino ang binatang kasama niya sa mesa, at ipinaliwanag ng dalaga na iyon ay si Yongjun, ang kanyang kasintahan. Biglang nagulat si Xiang at nakilala ang pangalan, tinanong niya kung yun ba ang mismong Yongjun na lumikha ng youth pill. Tahimik na umayon ang binata at napaisip kung paano nalaman ng iba ang tungkol sa kanyang tagong identidad. Ipinaalala ni Lingling na hindi yun sekreto sa mga nasa mataas na lipunan dahil ikinwento ito ng kanyang ama sa mga impluwensyal na tao, at nagustuhan ng mga ito ang bisa ng pill kaya kumalat ang impormasyon. Hinimok niya si Yongjun na huwag mag-alala dahil ang mga nakakakilala sa kanya ay mula sa pinakamataas na antas ng lipunan at ang kaalamang yun ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Sa ibang bahagi ng bulwagan, pinag-uusapan ng mga panauhin kung bakit naroroon ang anak ng pamilya Lo sa isang maliit na kasalan. Binanggit nilang napaka-impluwensyal ng pamilyang yun at higit pa roon, kumalat na rin ang sabi-sabi na ang kasintahan nitong binata ang mismong lumikha ng youth pill. Dahil dito, unti-unting naapektuhan ang reputasyon ni Kading na minsang nang insulto kay Yongjun. Habang nakikinig sa bulungan ng mga tao, nagsimulang kabahan si Kading. Hindi niya matanggap na posibleng totoo ang lahat at lalo siyang napatigil nang maramdaman ang pag-igting ng tensyon. Lumapit si Vice President Xiang kay Yongjun at kinumpirma kung dumalo rin sila sa kasal ni Kading. Ngunit nang aygawin ni Xiang ang kanyang tingin sa groom, malalim ang lamig ng kanyang reaksyon at sinabi niyang nakita nitong itinulak ni Kading si Miss Lu at hindi pa man lamang nakapagbigay ng paggalang. Natahimik ang buong bulwagan at nagsimula ang pagprotesta ng mga panauhin. Binanggit nila na kahihiyan ang ginawa ni Kading dahil ininsulto nito ang anak ni Lu Shanhai, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Marami ang nagbiro na kung hindi lamang ito ang kanilang boss ay hindi na sana sila dumalo sa kasal. Hindi makapaniwala si Kading sa bilis ng pagbaliktad ng sitwasyon. Pinilit niyang insultuhan si Yongjun, ipinapaalala na isang buwan lang ang nakalipas ay isa itong mahirap na tao, at ngayon ay ipinakilalang developer ng youth pill. Tinawag niya itong manloloko at tinangkang saktan, ngunit hindi tumalab ang tangkang yon. Tahimik na hinarap ni Yongjun si Kading at ipinaalala sa anyo nito na magkahiwalay na ang kanilang mundo. Ngunit bago pa lumala ang tensyon, may bigla ang sumingit na lalaking pumihil sa kanila. Ipinahayag nito na dapat ihinto ang pagbugso ng panloob na lakas, tanda na marunong ito ng martial arts. Nakilala ito ng mga tao at pinaghinalaang si Han Shan, ang kilalang baliw na mandirigma. Agad na kinilabutan ng mga panauhin dahil kilala si Han Shan sa pagnanais makipaglaban sa anumang pagkakataon. Ipinahayag ni Han Shan na walang dapat ikatakot si Kading habang naroon siya. Hiniling ni Kading sa kanya na patumbahin si Yongjun, at buong giting na pumayag si Han Shan. Agad siyang umatake. Napansin ni Yongjun ang malakas na alon ng enerhiya mula sa lalaki at tinantya kung anong uri ng mandirigma ito. Ipinakilala ni Han Shan ang kanyang sarili bilang isa sa manggilang-ngilang sinaunang martial artist, at siya raw ay nasa ikalimang antas ng Minjin level, isang makapangyarihang yugto ng sinaunang martial arts. Ipinaliwanag ni Han Shan na ang mga sinaunang mandirigma ay nagmula sa sinaunang mga pamilyang mandirigma ng China at sumunod sa mahigpit na mga aral. Inilarawan niya ang iba't ibang antas ng kanilang lakas, nagsisimula sa Minjin level na may 9 na hakbang, at kapag umabot sa ika-9 ay nagiging mentor na tumataglay ng lakas na kayang sum-iron ng bato o puno sa isang hampas. Sa itaas pa nito ay ang Anene level, na bihira umanong makamit. Habang ipinagmamalaki ni Han Shan ang kanyang antas, walang naramdamang panganib si Yongjun mula sa unang atake nito. Pinagmasdan niya ang kilos ng mandirigma at sinuri ang bawat galaw nito. Lalong nadismayang si Han Shan nang makita na hindi kumikilos ang binata sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-atake. Maya-maya, umatake si Han Shan ng buong lakas at sinipa si Yongjun hanggang bumangga ito sa pader. Natahimik ang lugar at inakalang tapos na ang laban. Ngunit paglipas lamang ng ilang sandali, lumitaw muli si Yongjun sa harap ni Han Shan, walang bakas ng pinsala. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang subukan sa praktikal na paraan ang sinasabing lakas ng mga sinaunang mandirigma. Bigla siyang sumugod, mabilis at walang pag-aatubili, at ginamit ang sining ng 5 elementong tigre. Sa isang mabagsik na hampas, tumilapon si Han Shan at bumagsak ng malakas sa loob mismo ng bulwagang pinagdarausan ng kasal. Napatigil ang lahat ng panauhin at napuno ng pagkagulat ang buong silid.
Sa sandaling yun, nauunawaan ng lahat na ang binatang tinawag nilang hamak at walang saysay ay may lakas na hindi nila kayang sukatin. Sinundan niyang yun ang direksyon ni Kad-ing at dahan-daang lumapit habang ipinaalala nito na ginagamit lamang ni Kad-ing ang sariling kapatid bilang panakot. Inilahad niyang yun na ang lahat ng kaguluhan ay dahil sa ideyang inisip ni Kad-ing at sa paraang inilagay nito sa panganib ang sariling kasintahan. Nagkagulo ang mga panauhin, nagsitakbuhan papalayo, at nagsabing hindi na nila nais masangkot pa sa anumang sigalot, at nagsisi silang dumalo sa kasal. Nabigla si Kad-ing sa pangyayari at nagtatakang nagawa niyang yun na harapin at lampasan ang kapatid nitong si Han Shan, na matagal na niyang ipinagmamalaki bilang hindi matatalo. Sa gitna ng kaguluhan, inisip ni Yang Jun na ang pamilya mismo ni Kad-ing ang unang lumikha ng malaking problema, at hindi nila dapat asahan ang mabuting pagtrato matapos ang lahat. Hiniling ni Yang Yun sa mga bagong kasal na maging maayos na at pinaalalahanan si Lu Lingling na oras na para lisanin ang lugar. Ngunit si Lily, na nag-aalala sa pagkasira ng buong okasyon, ay biglang sinampal ni Kad-ing at pinaalis. Pagkaraan, nagtungo sina Yang Yun at Lu Lingling sa isang tahimik at magandang puok. Habang naglalakad, tinanong ng binata ang dalaga kung bakit nais nitong umakyat sa kabundukan kasama niya. Para kay Lu Lingling, may kakaibang pagbabago kay Yang Yun mula nang pinagdaanan nito ang paghihiwalay, tila naging malamig at malayo sa dating paligid. Ipinaliwanag ni Yang Jun na matagal na niyang hindi binibigyan ng halaga ang mga ganoong damdamin at dumalo lamang siya sa kasal upang putulin ang isang matagal ng obsesyon sa kanyang puso. Sa isip niya, tanging patuloy na pagpapalakas ang daan upang makaangat sa mundong ginagalawan at matanggol ang mga taong mahalaga sa kanya. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang landas ng kultibasyon, dahil yun ang tanging direksyong nais niyang tahakin. Habang nagmamasid sa kanya si Lu Lingling, napagtanto nitong mas tumatag ang loob ng binata. Pinuri niya ang pag-iisip nito, tinukoy na kahit nakamit na nito ang bahagyang kapalaran mula sa youth peel, dapat pa rin itong manatiling mapagpakumbaba. Binigyang diin ni Yang Jun na nagmula siya sa pangkaraniwang pamilya, kaya kahit umangat siya ay hindi niya titingalain ang sarili o hahamakin ang sinuman. At dahil dito, lalo siyang naniwala ang dalaga. Namangha rin siya sa tanawing nasa harapan nila, ngunit kasabay nito ay ibinunyag niya na kailangan niyang mag-aral sa France, kung saan naninirahan ang kanyang nakatatandang kapatid. Masaya si Yang Jun para sa dalaga at kinilala ang talino at oportunidad nito. Ngunit habang nakatitig si Lu Lingling sa kanya, gusto nitong malaman kung mamimiss siya ng binata. Sa sandaling yon, bumuhos ang ulan. Agad na inalok ni Yang Jun na bumalik sila sa sasakyan. Habang tumatakbo si Lu Lingling sa ulan, nadulas ito at muntik ng mahulog, ngunit nasalo siya ni Yang Yun sa huling sandali. Napatingin ang dalaga sa sarili niyang paa at napagtantong natapilok siya at hindi makagalaw. Kinarga siya ni Yang Yun papunta sa sasakyan, habang iniisip ng dalaga kung ganoon ba talaga kahirap para sa binata na amining mamimiss niya ito. Pagdating sa sasakyan, iminungkahi ni Lu Lingling na may malapit na hotel at kailangan nilang tumigil doon dahil pareho silang nabasa. Tinanggap ni Yang Jun ang mungkahi dahil maaari silang magpainit at maghintay hanggang tumila ang ulan. Tahimik na inobserbahan ni Lingling ang binata at iniisip kung gaano ito kainosente para hindi mapansin na kunwari lang siyang nadulas. Pagkapasok nila sa hotel, nakarinig sila ng sigawan sa labas. May nagpanak at nagsasabing tatawag ng ambulansya. Sumilip si Yang Yun sa bintana at nakita ang isang aksidente. Nadesisyonan niyang tingnan ang sitwasyon. Nagpaalala si Lu Lingling na mag-ingat siya. Sa baba, nadatnan ni Yang Yun ang isang lalaki na nakulong sa loob ng sasakyan, habang ang ina nito ay humihingi ng tulong. Ayon sa babae, ang aksidente ay nangyari dahil sa pag-aaway ng asawa nito at ng kausap nito, na nakadistract kay Zongren, ang kanilang anak. Tiningnan ni Yang Jun ang pisikal na kalagayan ng biktima at napansing bukod sa tatlong bali, may panloob na dugo sa dibdib na humaharang sa lagusan ng hangin at mapanganib kung hindi maagapan. Lumapit siya upang tumulong, ngunit bigla siyang pinigil ng ama ng biktima. Napahinto si Yang Yun dahil naramdaman niya ang matinding presensya ng lalaki, isang espiritong makapangyarihan na may bigat ng karanasan. Ngunit nakiusap ang ina na hayaang tumulong ang binata dahil malinaw na alam nito ang ginagawa. Nakapagpigil ang lalaki, at nagtuon si Yang Yun sa biktima. Inayos niya ang posisyon ng binti, pinakilos ang 30 landas sa braso upang alisin ang pamumuo ng dugo,
at ginamit ang daloy ng True upang buksan ang daanan ng hangin at pahintuin ang pagdurugo. Nang matapos, tumingin siya sa mga magulang at tiniyak na ligtas na ang buhay ng anak at kailangan na lamang hintayin ang ambulansya. Humingi ng tawad ang ama, si Wang Moshan, sa kanyang naging pagdududa at inamin na hindi niya agad naunawaan ang kakayahan ni Yang Jun. Napansin niya ang kakaibang pagsasanay ng binata at ang lawak ng nakikita nito. Ipinakilala ni Yang Jun ang sarili, at natanto niyang bahagyang mas bata lamang siya sa edad ng anak ni Moshan. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Moshan na minsan itong naglingkod sa hukbong sandatahan ng China at nakibahagi sa digmaan, dahilan kaya malakas ang espiritu nito. Dumating ang ambulansya at isinakay ang biktima. Nagpasalamat si Moshan at humiling na maibigay ni Yang Jun ang kanyang impormasyon upang makapagpasalamat ng maayos sa tamang panahon. Matapos ang insidente, sinabi ni Moshan na sa hinaharap ay tiyak niyang babayaran ng doble ang kabutihang ginawa ni Yang Jun sa pagliligtas ng kanyang anak. Ngunit para kay Yang Jun, ito ay bahagi lamang ng kanyang responsibilidad. Dinala ng mga doktor ang bata, at habang pinagmamasdan ni Yang Jun ang lahat, napansin niyang ang ama ng biktima ay may napakalakas na espiritu, isang mapanganib na presensya, at naalala niya ang sariling ama na nawala sa digmaan at hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang kalagayan. Naiisip ni Yang Jun na kailangan niyang magpursige sa pagsasanay, sapagkat bilang isang inapo ng isang Diyos, may pagkakataon siyang matutunan ang tungkol sa ama at sa mga kakayahang taglay nito. Sa sandaling yun, lumabas si Lu Lingling at nilapitan siya. Ipinahayag ng dalaga ang kanyang pag-aalala at pinaalalahanan si Yang Jun tungkol sa tanong na iniwan niya sa bundok, na matagal nang hinihintay ng sagot. Sa wakas, naalala ni Yang Jun ang tanong ni Lingling kung mamimiss niya ito sa kanyang pagkawala. Ngumiti si Yang Jun, niyakap ang dalaga, at tiniyak na natural lamang para sa magkakaibigan na mamiss ang isa't isa. Labis na natuwa si Lu Lingling sa sagot at napangiti, habang iniisip kung may kalakip na konsensya ang binata sa ganitong mga salita. Sa isip ni Yang Jun, tila nahulaan niya ang nais ni Lingling, ngunit mas mahalaga ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang cottage. Sa loob ng inuupahang apartment, mabilis niyang pinalitan ang kanyang damit at iniwan si Martin, ang kanyang alagang hayop, na masayang-masaya sa muling pagkikita sa tagapagligtas nito. Ginamit ni Yang Jun ang Vessel of the Universe at pinuno ang silid ng maraming prutas at berries na ikinatuwa ni Martin. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.